So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor, bagong update. Ano nga ba itong motorcycle na ito? Ito yung Euromotor EZ125i. So alamin natin kung sulit pa rin nga bang bumili ngayong 2026. Alamin natin yung presyo at yung specification. Tara, samahan nyo ako, walk around natin. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalagaan ng 68,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po sila sa installment. Papakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best no, available po rito. Itong EZ125, okay? Ito yung chameleon color eh. Ayan, parang kulay violet, tapos may pagka-green, tapos pag nag-side ka, kulay violet, and then pag nag-side ka ulit, kulay green. Ganun yung effect niya, okay? So, ano nga ba ang meron dito? Bukod sa maganda yung mags, kulay white, okay? Maganda rin yung color combination niya, tapos may white tayo rito sa fairings niya. And then kung naghahanap ka ng mga beginner bike, isa to sa mga pang beginner, okay, kasi nga yung kanyang itsura hindi siya ganoon ka bulky, sobrang gaan ng motor, tapos pang beginner talaga ang isang to. Mapababae o lalaki, pwede ang isang to. Kita nyo naman, 'di ba? So sa akin, 5'2" ang ating height. Ayan, saktong-sakto lang sa atin to. Okay, turning radius, hindi siya ganun kalawak pero saktuhan na to para makapag-U-turn tayo. Yung shock niya sa harap, maganda rin, lambot. Okay, kagandahan dito kasi meron na tayong USB charging port dito, may utility hook, meron tayong gulay board, and then meron din tayong compartment. Maangas din yung datingan niya, aggressive yung looks, and then naka digital panel na rin tayo dito. Ayan. So, malay naman natin, 'di ba, etong mga darating na taon baka mag-upgrade sila pagdating sa air-cooled maging liquid-cooled, tapos sumabay din sa Honda Click 125 itong EZ125, 'di ba? Malay naman natin ganun ang gawin ni Euromotor. Hindi naman imposible 'yon kasi syempre pa-upgrade tayo ng pa-upgrade. Pero sa price, kung sinasabi niya na baka tumaas, ganun talaga pag nag-upgrade talaga tayo, tataas talaga yung price. Matik yun eh. Diba? So, ayan. Kita nyo naman yung tsura natin dito. Ang ganda ng upuan, malambot. Pang long ride, pwede ang isang to. Kung nagtatanong ka kung pwede itong i-long ride, pwede. So, tingnan natin kapag angkas naman tayo rito. Ayan, maliit tayo eh. So, itsura natin kapag angkas. Ayan. Ganda rin, diba? Komportable. Hawak tayo dito sa grab bar or sa rider. Yan, pwede. Maluwag din.
Komportable din siya, hindi siya yung sobrang ngawit na ngawit kapag angkas ka, 'di ba? Yan, di rin tayo masyadong bukakang-bukaka. Sakto lang talaga. Ayan. So, hindi pa to di keyless, pero di susi pa rin to. Pero okay lang naman yon, mali naman natin, 'di ba? Sa mga upgrade na sinasabi natin, pwedeng mangyari yun. Kasi, iba-iba na tayo ng taon eh, 'di ba? Nagpapalit tayo ng taon-taon. At taon-taon din naglalabas din ng iba't ibang motorcycle si Euro Motor, isa sa pinakamalakas. Okay, maglabas ng mga bagong motor. Okay, mga bagong motor. 'Di ba? Abangan natin 'yan kung ano pa yung mga ilalabas nila ngayon 2026. Abangan niyo yan sa channel natin. So, center stand. Okay. Okay, smooth lang din. Ayos. So yun na nga, ito naman yung ating Easy 125. Ayan. So ang kagandahan kasi dito, pang beginner bike talaga siya, mapababae, lalaki. And then ang nagustuhan ko dito, yung kulay niya, yung effect. Ayan, pag nandito tayo sa side na to, kulay green siya. Pero pag nag-side tayo rito, makikita natin dun sa side, kulay violet naman siya or purple, ganon. Ganon yung effect na ito. So ikutan natin. 'Di ba? Kung naghahanap ka ng compact na 125cc, matipid, okay. Tapos fuel injection, meron na rin tayong USB charging port, naka-panel gauge na digital, and then may kickstart pa rin tayo sa panggilid. Ito, maporma pa rin ang datingan ng Easy 125. Ayan. So sa harap, meron tayong maangas, stylish yung ating front. Meron tayong brake lever dito, meron tayong parang carbon fiber finish, may logo ng Euro Motor, meron tayong maangas dito na daytime running light, signal light nya, ito yata yung signal light, oo, ito pala yung signal light, nandito na yung signal light nya, ito sa side, ayan, dito yata sa side na to yung signal light natin dito. Okay, so hindi ko na familiar kasi medyo matagal na rin yung huli nating update para dito. Ayan, signal light dito, tapos daytime running light dito sa taas. Meron tayong LED, combination ng white din and black dito sa side. Yung decals niya, panalo yung decals na ito. Dito lang sa front, pero dun sa likod, wala. Okay, kaya minimalist lang yung datingan niya. Front, maganda yung kanyang plastic na ginamit, naka-telescopic fork. Kulay white naman yung ating mugs. Pero kung gagawin din nila to, katulad nung effect dito, kulay chameleon din, parang ang ganda rin, no? Sa tingin nyo, 'di ba? Yung size naman dito sa gulong ay 70/90 by 14, Wanda yung tires. Meron tayong single disc brake tayo. Yan, naka single pad caliper din tayo rito. May mga sharp na design din dito sa side. Ito open part naman to. Ayan, parang dinugtong lang din siya rito. And meron tayong gulay board, maluwag din, kaya kapag babiyahe tayo, meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit natin. So, may utility hook tayo. Meron tayong side pocket with USB charging port para sa mahabang biyahe natin, sa mga gadgets natin. Pwede tayong mag-charge habang bumabiyahe. Malalim naman to eh. Okay, dito naman sa side, medyo makipot siya. Ayan, kahit barya, medyo mahirap hugutin dito. Pero siguro basahan na lang para at least madali lang din siyang kunin. Ayan. Ito naman dito binubuksan yung ating seat sa ignition. May ano na rin tayo rito. Shutter lock. Okay. So mali natin maging keyless din to. Tapos with emergency key. 'Di ba? Dash panel natin, naka-digital. Mga switches natin dito sumasabay din. Ayan. May parang kakaibang texture din tayo rito. Hindi siya mukhang carbon fiber eh. Mukha siyang ano eh. Kakaiba yung texture niya rito. Parang may design siya na parang Spider-Man yung looks. Okay. So dito naman, park light, headlight and off. Electric starter. Lever natin medyo manipis lang sa part na to. Smooth naman. Yung grip natin dito is makapit. Yung throttle natin is ano lang, sobrang babaw lang nito. Dito rin sa side, same lang din doon. Yung design ng ating lever, yung grip makapit. High and low. Ayan, high and low. Wala siyang flasher. Pero meron siyang signal light and hazard switch. Ayan, busina. Okay. So sa upuan, meron din tayong magandang leather na ginamit. Sobrang lambot din ng ating foam. Meron din tayo rito compartment. Dito rin yung ating
battery. Ayan. So sa mga nagwo-worry at gusto ng battery nandito sa compartment, ito na po 'yon. Nandito po yung ating battery. Ating gas tank, ano lang, malinis lang yung tingnan, no. So sana dito lagyan ng cover para at least yung mga gasgas na katulad nito. Ito kasi yan dito yan sa sa upuan. So nagagasgas siya. Sa upuan din pala natin, pwede tayong maglagay ng mga basic tools. Okay? Ayan, yung mga pang open ng tawag ito. Basta mga basic tools pwede nyo lagay dyan. Ayan, so sa grab bar naman, kulay white din to. Sumabay dun sa gulong, pero mas maganda kung kulay siya, kulay black or chameleon din yung datingan niya, para isang buong chameleon yung datingan. Then meron tayong parang carbon fiber finish dito. Ayan, so sa ating tail light, maganda talaga yung tail light natin. Signal light niya nandito rin, kulay white. Ayan, and then kulay red naman yung pinaka tail light, and daytime running light niya, kulay red din. May reflector, lagay ng plate, malapad yung fender. Naka drum brake tayo dito sa likod. Ito nga pala yung tambucho. Ayan, simple lang pero maganda yung cover, parang carbon fiber finish. Meron din tayo ritong blower. Ayan, ito yung air cooled. Okay, okay lang naman yan kahit air cooled lang. Mas less naman talaga yung maintenance kapag air cooled. Ayan. So sa side, may kickstart pa rin tayo. Naka single shock tayo rito. And sana dito, malay naman natin, no? Ilagay dito yung panggilid ni Samurai, 'di ba? Para at least ito may upgrade para dito sa EC125, 'di ba? Tapos alisin na nila yung kickstart. 'Di ba? Monitor niyo na lang, 'di ba? Uso naman ngayon yung yung wala nang kickstart talaga. So wala rin tayo rito yung side stand kill switch. Sana magkaroon din para at least may upgrade para dito sa motorcycle na to. So yun lamang po, no, sa mga gustong bumili ng compact and then aggressive looks, magandang design ng motor, 125cc na matipid. Isa to si Euromotor EZ125. So ayos yan. So ayun lang mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.